Kumustahin na po natin ang lagay ng panahon mula kay Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Veronica. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Una sa lahat, ngayon nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Enteng at mas lumakas pa. Kumusta ang magiging panahon natin ngayong maghapon at saan-saan ba uulan? So, although nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Enteng, may kabagalan nga siya and also medyo lumakas. So, expected pa nga rin natin yung hatak nito sa habagat. So, sa mga western section ng Luzon and also sa ibang parte ng ating bansa, posible pa nga rin yung magiging hatak ng habagat. Kaya maulan pa rin dito, mostly sa may Metro Manila, ilang bahagi natin. And also, yung trough netong si Enteng, posible pa nga rin magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Magtatagal ba hanggang weekend yung pag-ulan dahil nga sa paghatak nito sa habagat? So, for dito sa may Metro Manila, ang nakikita natin posible hanggang bukas itong mga occasional rains. And then pagdating ng Friday, may mga kalat-kalat pa nga rin tayong pag-ulan pero hindi natin nakikita na kasing lakas nung nangyari nung Monday. And then by weekend, improving weather na sa Metro Manila. Although sa may bandang Ilocos Region area, posibleng tuloy-tuloy pa nga rin yung mga kalat-kalat na pag-ulan kahit umabot tayo ng weekend. Saan sa baybayin na magiging maalon pa at pwede na bang maglayag yung mga mangingisda? Sa kasalukuyan nga ay may gale warning pa nga rin tayo sa may western seaboard ng Northern Luzon, particularly Ilocos Norte at Ilocos Sur. Meron ding gale warning sa northern at western seaboards ng Luzon, sa may northern coast ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Island, sa may Batanes, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Lubang Islands. Kaya sa areas na nabanggit natin ay mapanganib pa nga rin yung paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat, pati na rin ng mga motor bangkas. May namamataan pa po ba kayong iba pang weather disturbance o posible maging bagyo sa mga susunod na araw? Kasalukuyan, wala naman tayong mga low pressure area na namomonitor at saka mga bagyo for now. However, makikita natin yung produkto nga nating tropical cyclone na threat potential. So may mga, sa produkto natin yan may nakikita tayong mga tropical cyclone like vortex. So kahit currently wala tayong monitor for now, patuloy pa nga rin na tayo ay close na tinitingnan natin lahat ng mga pwede natin tingnan, mga satellite, yung mga mapa natin para if ever na may makita tayong mga low pressure area ay agad natin itong ibabahagi sa ating mga kababayan. Alright, maraming salamat Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa sa iyong panahon at sa impormasyong binigay mo sa amin. Ingat. Salamat po. Salamat. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.